What's up mga tol? Andito na naman tayo at mag-uusap tayo mamaya tungkol na naman sa may bago na naman akong topic na naisip. At palagay ko makakatulong na naman ito sa mga kababayan nating nag-uumpisang mag-abroad o matagal na silang nag-abroad o nagpaplano palang mag-abroad. Pangkalahatan to na naranasan ko, na palagay ko kapag na-apply nyo sa sarili nyo magiging malaking tulong to base sa mga karanasan ko at natutunan ko sa ibang tao. So, ang magiging topic natin, kung ano ba ang mas matimbang, work hard o work smart. At kung gusto nyong malaman kung ano yung bawat detalye, stay tuned lang. At kung medyo generous kayo, click that subscribe button for more videos at mga adventures ni Tito Tom at ni Tita Carol. So let's go! Relax lang tayo, medyo casual lang naman yung usapan natin para mas relax tayo sa panonood. Ang topic ngayon is, ano ba ang mas matimbang? Work hard or work smart? Umpisa na natin, tol. Pero para sa akin, tol, bakit kailangan nating mamili? Kasi ang work hard is something na hindi mo matututunan. Ito ay human instinct ng isang tao na natural na lumalabas kung siya ay emotionally attached na sa kanyang ginagawa. Meron na siyang talagang personal attachment dun sa kanyang ginagawa. He will continue to strive forward o kailangan niyang i-push. Kung meron siyang pake, ito ay natural na lumalabas sa isang tao. Ito ay natural instinct at something na hindi natin matututunan over time. Samantalang ang work smart is something na ma-accumulate natin all throughout ng pagtatrabaho natin. Para sa akin, tol, after those things na nagawa nila by working hard, nakadiscover sila ng mga bagay na makakadiskarte para mas mapadali yung ginagawa nilang task. So kung tatanungin nyo ko, tol, work hard ba o work smart, masasabi ko na you have to do the best of both worlds. Kailangan nating mag-push in order na maging efficient tayo sa pagtatrabaho o kung saang mang task na ginagawa natin. Hindi natin pwedeng piliin yan, tol. Kung gusto nating maging efficient na trabahante o maging efficient doon sa bagay na gagawin natin, hindi yan something na mamimili ka sa isa. Halimbawa, work smart, pero wala ka namang sapat na kaalaman, diba, doon sa bagay na gagawin mo, o wala kang sapat na experience doon sa gagawin mo. You will end up just doing it in a lazy way kasi wala kang sapat na karanasan dyan, o nabasa mo lang siya sa libro, nabasa mo lang siya, na-analyze mo lang siya sa panonood ng videos. Hindi yun, kumbaga hindi mo siya ma-apply in real life situation kasi hindi mo pa siya na-experience. Ang hard worker kasi, tol, is something na hindi mo matututunan yan. Ito ay natural na lalabas sa sarili mo at sa katawan mo na kailangan mong i-push forward yung bagay na gusto mong mangyari at gusto mong ma-accomplish. By working hard, eventually you will learn how to work smart. Pag nagtrabaho ka o may ginawa kang task na paulit-ulit mong ginagawa, eventually makakahanap ka ng diskarte na mas mapapadali at doon papasok ang work smart. Hindi natin kailangang mamili ba kung it's either work hard ba o work smart. Kung gusto nating maging efficient, magkakambal yan. Hindi naman po pwedeng work hard ka lang ng work hard, diba? Hindi ka pwedeng talagang push lang ng push. Kailangan habang nagpupush ka, kinukondisyon mo yung sarili mo upang matuto, upang mas mapadali yung trabaho mo. Imagine niyo yung limitations, imagine niyo kung gaano ka broad yung maabot nyo by working hard at the same time learning to be able to work smart, di ba? Imagine niyo kung gaano ka limitless, kung gaano yung possibilities na mangyayari sa sarili nyo while you are working hard, at the same time you are growing and you are learning, di ba? Yung mga bagay na yun dapat nating tandaan in order para mag-grow tayo as a worker, as a kahit sa real life situation pwede nating i-apply yun. Alam niyo yung mga napapanood natin, tol, na parang pag tinignan natin ang dali-daling tignan pag ginagawa niya, yun yung mga bagay na ginawa nila all throughout the years o all throughout ng pagtatrabaho nila by working hard.
Yan yung mga na-accumulate nila na bagay o naipon nila sa sarili nila at karanasan nila, na parang kung titignan mo napakadali na lang gawin. Kasi sabi nga, di ba, practice makes perfect. Ang palagi mong ginagawa sa sarili mo o patuloy mo siyang ginagawa at isinasa isip mo at sinasa puso mo, eventually dadali yan, na parang masasabi mo na parang kabiyak na ng araw-araw mong ginagawa. Parang paghinga na lang yan, na parang instinct na lang ng tao o yung muscle memory na lang, at least according sa naranasan ko. Yan yung mga bagay na dapat nating tandaan in order na mas maging efficient tayo as a worker or as a kahit day-to-day basis lang ng mga bagay na ginagawa natin, na kung gusto natin mag-excel doon. Yan, naranasan ko yan, tol, na parang nung umpisa kung titignan ko parang napakahirap gawin kung uusisain mo lang na wala kang karanasan. Kaya hindi ako naniniwala dun, tol, sa mga napapanood kong video na do not work hard, work smart. Kasi magkakambal yan, tol, hindi pwedeng hindi pwedeng isa lang. Kung kailangan mong magtrabaho ng twice as much harder in order na mas mapabetter yung pagtatrabaho mo, gawin mo. Kasi para sa akin kalokohan yun na sasabihin mo work smart. Kasi medyo controversial tong sasabihin ko, kasi maraming nagsasabi na work smart instead of work hard. Pero parang logical thinking na lang, tol. Paano mo masasabi na makakapagtrabaho ka ng work smart kung wala kang kaalaman dun sa task na gagawin mo, di ba? Parang ang tamad isipin kung ganun. Kaya para sa akin, tol, kailangan mo nung dalawa. Kailangan mo at least man lang nung dalawa na pambaon mo sa sarili mo. Ito case basis lang naman yun, tol. Pero mostly, maaari nating mai-apply yun, yung ganong klaseng ways na work hard and work smart. Palagay ko naman nasa sa puso naman natin bilang isang Pinoy na talagang buhos natin yung buong puso natin sa mga bagay na ginagawa natin, lalo na sa mga kababayan nating OFW. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, tol, sa karanasan ko, medyo palagay ko kailangan natin ng dalawa na yun. Yun yung napaka-importanting maibabao natin pag sa pagtatrabaho natin sa ibang bansa. Yan yung ating bala, kumbaga yan yung ating secret weapon na masasabi natin. Yan yung magiging key natin doon sa pinto ng pagtatagumpay. Yan yung ating susi doon sa kasi, tol, masasabi natin na nahawak na natin yung susi. Kung nakapunta tayo sa ibang bansa, malaking bagay na yan. Kung yun yung ating mindset o yung pangangarap natin, kung nandito na tayo, bakit why not make the most out of it, diba? At pag-igihin na natin. Kumbaga, tol, hawak na natin yung susi. Ang gagawin na lang natin, sususian natin yung pinto upang makapasok tayo sa pinto ng tagumpay. Pero para sa akin, hindi ko pa rin makukonsider yung sarili ko na nagtagumpay. Though masasabi ko na kumbaga masasabi ko sa sarili ko na nandun ako sa tamang path. Awa ng Panginoon, nandun ako sa path. Ang gagawin ko na lang siguro parang lalakarin ko na lang ng diretso. Para sa karamihan siguro sa atin, ganun din. Sa mga bago o mga nag-uumpisa pa lamang o nagpaplano, pagpalain kayo na naway sana maging prosperous din yung pagtatrabaho nyo sa ibang bansa at sana maging successful kayo. At ganun din yung panalangin ko sa akin na sa awa ng Panginoon magtuloy-tuloy yung magandang nasimulan natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At mamaya, tol, meron tayong magandang content. Ito si Tito Temto, sign out! Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, tol!